ang humahad lang, why we are not obeying the Lord? Ano yung mga simple obedience na nasa Panginoon sa atin? Pagbabasa ng kanyang salita. Simple obedience. Maliit na pagklase ng pagsunod lang yan. Pagbabasa ng kanyang salita. Lahat naman tayo ito ay naturuan magbasa. Ano po ba? Tinuruan magsulat. Wala naman po dito siguro no read, no write. Kasi paano kayo makakapil ng passport ninyo pupunta ng Korea kung wala kayong ganyan? Ibig sabihin, kaya kayo nakapunta sa bansang ito dahil may angking talino kayo. Ano ba? Meron kang kakayahan, may karunungan kayo. Kasi hindi lahat ng mga Pilipino pupunta sa Korea, ay nakapasok. At mapalad kayo. Kayo ang nakapasok sa bansang ito. Ibig sabihin, may angking talino kayo. So inaasahan ng Panginoon ng mga nakapasok na sa Korea, ito yung mga magsisisunod din sa kanyang kalooban. Amen po ba? Kasi bakit? Mga talino po kayo. Sabi ni Charles Stanley, the highest form of worship is obedience. Jesus said something simple in John chapter 14 verse 15, but deeply challenging. Ano sabi ng Panginoon? If you love me, you will keep my command. On other translation, if you love me, you will obey what I command. Anong ibig sabihin ito mga kapatid? How this verse speak to us? Or anong ibig sabihin ng versikulo ito? Why Jesus did connect love with obedience? Bakit kinokonekta ng Panginoon na ang pagsunod sa Kanya ay dapat din may pag-ibig? At kung may pag-ibig ka sa Diyos, dapat din may pagsunod. Hindi pwedeng pagsunod lang pero walang pag-ibig. Hindi pwedeng pag-ibig lang na wala rin pagsunod. Kasi nga, if we obey without love, that's not obedience. That is abuse. Sino rin nung pumapasok lang kasi nga kailangan nyo na talaga pumasok. Kasi in-offer sa iyo kundi magtrabaho. Yan, pinigilan tayo. Ilang beses pinag-pray, kung pwede na lang hindi pumasok ngayon, hindi ka papasok. Hello mga OFW dito po sa South Korea. Lalo na sa mga tagal na po dito. Maybe ilang beses yan sila